Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw. Dahil namimili tayo ng subscriber na seswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang nakikinig ka, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, ang simpleng panonood mo ngayon ang maging simula rin ng inspirasyong kailangan mo sa araw na ito. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Maynila, kung saan ang hangin ay may kasamang alikabok, usok ng jeep at amoy ng bagong halong simento, naroon si Brando Malbar, isang construction worker na tahimik lamang habang pasan ang mabibigat na bakal sa balikat. Hindi siya kagaya ng ibang manggagawa na madaling magreklamo kapag sumasakit na ang katawan. Si Brando, kahit pagod na, ay nakangiti pa rin kapag may humihingi ng tulong. Sa taas ng gusaling ginagawa nila sa Veldora Heights Development, madalas siyang makita na nakayuko, suot ang kupas na helmet, lumang safety vest at sapatos na halos bumuka na ang talampakan. "Brando, pahinga ka na muna pare," sabi ni Totoy Lando, isa sa matalik niyang kasama sa trabaho. "Kanina ka pa buhat ng buhat, baka ikaw naman ang mabuwal dyan." Ngumiti lang si Brando habang pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang maruming panyo. "Okay naman ko, Toy. Kailangan matapos ito bago maghapon. Kapag na-delay tayo, bawas na naman sa sahod." Napailing si Macario, isang matandang trabahador na kilala sa pagiging palabiro kahit hirap sa buhay. "Ikaw talaga, Brando. Parang hindi tao kung magtrabaho. Parang makinang hindi napapagod." "Napapagod din ako, Mang Macario. Hindi lang pwedeng tumigil." Hindi pwedeng tumigil. Iyon ang laging sinasabi ni Brando sa sarili mula nung umalis siya sa San Isidro, Quezon. Doon siya lumaki sa maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang ama niyang si Mang Delpin ay dating karpintero, ngunit maagang namatay dahil sa aksidente sa trabaho. Naiwan kay Brando ang responsibilidad sa kanyang inang si Aling Corazon at sa nakababatang kapatid niyang si Nilo. Noong bata pa si Brando, madalas siyang isama ng ama sa maliliit na trabaho sa baryo. Pag-ayos ng bubong, paggawa ng mesa, pagkukumpuni ng sirang pinto. Doon niya unang natutunan kung paano sukatin ang kahoy, paano basahin ang guhit ng simpleng plano, at paano pahalagahan ang bawat pako na hindi dapat sayangin. "Anak," minsan sabi ng kanyang ama noon habang magkasama silang nagkukumpuni ng sirang hagdan, "ang tunay na manggagawa, hindi lang kamay ang ginagamit, kundi dapat may puso rin. Kasi ang ginagawa mong bahay, may pamilyang titira dyan." Hindi iyon nakalimutan ni Brando. Kahit hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, marunong siyang magbasa ng construction plan. Kapag may mali sa sukat, madalas siya ang unang nakakapansin. Kapag kulang ang materyales, kaya niyang kwentahin sa isip kung ilang sako pa ng semento ang kailangan. Ngulit sa mata ng nakakataas sa site, isa lang siyang ordinaryong trabahador. Madaling sigawan, madaling utusan, at madaling palitan. Sa maliit na dormitory sa likod ng construction site, nakatira si Brando kasama sina Totoy Lando, Macario, Ramil at Estong. Siksikan sila sa kwartong halos kasing laki lamang ng garahe. Sa gabi, sabay-sabay silang kumakain ng dilata, itlog o minsan ay sabaw na lang na binibili kay Manang Delpa, ang tindera ng lugay sa kanto. "Brando," tawag si Ramil isang gabi habang nakahiga sila sa manipis na banig. "Nakapagpadala ka na ba sa probinsya?" Tumanggo si Brando habang nakatitig sa kisima. "Kanina, pero kulang pa rin. May gamot si nanay na hindi nabili." Tumahimik ang kanyang mga kasama. Alam nilang matagal nang may sakit sa baga si Aling Corazon. Madalas itong inuubo at minsan ay hinihingal kahit kaunti lang ang galaw. Si Nilo naman, ang kapatid ni Brando, ay nasa senior high at pilit pinag-aaral ng kanyang kuya kahit halos wala nang matira sa sahod nito. "Bakit hindi mo nalang patigil sa pag-aaral si Nilo? Kahit isang taon lang para makatulong muna," tanyong ni Estong. Umiling si Brando. Hindi ko ayokong maranasan niya yung nararanasan ko ngayon. Kung makakapagtapos siya, baka siya na ang makaahon kay nanay." "Ikaw, kailan mo iahahon ng sarili mo?" Hindi agad nakasagot si Brando. Sa halip, ngumiti siya ng mapait. "Kapag may natira pa." Kinabukasan, mas maaga pa sa uwak na dumating si Brando sa site. Hindi pa gaanong maliwanag, ngunit naroon na siya sa storage area, inaayos ang ilang bakal na ginamit kahapon. Doon niya unang narinig ang malakas na boses ng Engineer Patricio Navas, ang site supervisor nilang kilala sa pagiging mapagmata
at mainitin ang ulo. "Oh, kayo dyan, bilisan nyo! Hindi kayo binabayarang magpa-cute!" Sigaw ni Patricio habang hawak ang mamahaling tumbler at nakasuot ng malinis na puting helmet. Kasunod nito si Gomer Lintag, ang foreman na laging nakabuntot kay Patricio na parang anino. "Sir Patricio, si Brando po maaga na naman. Baka akala niya siya na ang engineer dito." Pabirong sabi ni Gomer, ngunit may halong pang-iinis. Lumingon si Patricio kay Brando, naningkit ang mata nito. "Brando Malvar," tawag niya. "Sino ang nagutos sa'yo na pakialaman ng mga bakal na yan?" Tumayo ng maayos si Brando. "Sir, inayos ko lang po kasi may ilang nakabaluktot. Baka po magamit sa maling parte mamaya." "Ah, ganun." Nilapitan siya ni Patricio. "Ikaw na pala ang marunong. Ikaw na pala ang engineer." "Hindi po sir. Sinisigurado ko lang po na..." "Manahimik ka. Trabaador ka lang. Kapag sinabi kong buhat, bubuhat ka. Kapag sinabi kong halo, maghahalo ka. Huwag kang mag-isip na mas magaling ka sa may lisensya." Naramdaman ni Brando ang tingin ng ibang manggagawa. May awa, may kaba, may galit na hindi mailabas. Ngunit yumuko siya. "Opo sir." Habang papalayo si Patricio, napansin ni Brando ang ilang sako ng semento sa storage. Iba ang marka, mas mura ang klase. Hindi iyon ang nakalagay sa plano at purchase order na minsan niyang nasilayan sa mesa ng engineer. Napakunot ang noo niya, ngunit hindi muna siya nagsalita. Tanghali, habang kumakain sila sa gilid ng site, dumating si Manang Delfa dala ng ilang supot ng lugaw. "O anak, kain muna kayo." "Brando, heto sayo. May dagdag na tokwa yan," sabi ng matanda. "Manang, wala pa po akong bayad sa kahapon." Nahihiyang sabi ni Brando. "Aba, hindi naman ako naniningil ngayon. Kumain ka. Kita ko kanina, pinahiya ka na naman ng supervisor nyo." Napangiti si Brando. "Sanay na po. Hindi dapat sinasanayan ng pang-aapi anak. Kahit mahirap tayo, hindi ibig sabihin pwede na tayong yurakan." Tahimik na napatingin si Brando sa kinakain niya. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Naging paulit-ulit ang hirap. Ngunit hindi naging paulit-ulit ang pangarap ni Brando. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, inilalabas niya ang lumang notebook na dala niya mula probinsya. Doon siya gumuguhit ng simpleng plano ng bahay. Pangarap niyang balang araw ay makapagtayo ng maliit ngulit matibay na bahay para sa kanyang ina. Isang bahay na hindi tumutulo kapag umuulan. Isang bahay na may bintanang dinadaanan ng hangin. Isang bahay na hindi nila kailangang ikahiya. "Kuya," sabi ni Nilo sa tawag isang gabi, "nanalo ako sa school quiz B, engineering math." Napangiti si Brando kahit pagod na pagod. "Magaling ka talaga bunso. Sana ikaw na lang ang nag-engineer kuya, mas bagay sa'yo." Napahinga ng malalim si Brando. "Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Ikaw ang tumuloy sa hindi ko natapos." Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang ubo ng kanilang ina. "Si nanay ba yon?" tanong ni Brando. "Opo, pero okay lang daw siya." Alam ni Brando na kapag sinabi ng mahirap na okay lang, madalas iyon ang pinakamalaking kasunungalingan. Kinabukasan, sa gilid ng construction site, habang papasok ang mga empleyado ng katabing gusali, unang napansin ni Brando ang isang dalagang tahimik na lalakad. Hindi siya kagaya ng ibang babaeng dumadaan doon na takot madumihan ng alikabok. Simple lang ang suot niya, puting blouse, maong na pantalon, at lumang canvas bag na nakasabit sa balikat. May hawak siyang folder at parang malalim ang iniisip. Nang muntik itong matalsikan ng putik mula sa dumaan na motorsiklo, mabilis na humarang si Brando gamit ang maliit na plywood na hawak niya. "Miss, ingat po," sabi niya. Napatingin ng dalaga sa kanya. Malungkot ang mata nito ngunit marunong nang umiti. "Salamat," mahinang sabi nito. "Delikado po rito kapag umaga. Maraming nagmamadali." "Sige, tatandaan ko." Aalis na sana ang dalaga nang biglang mahulog ang isang papel mula sa folder niya. Pinulot iyon ni Brando at iniabot pabalik. "Sa inyo po." "Salamat ulit." "Mireya." Sandaling natigilan si Brando. "Po?" "Pangalan ko, Mireya." "Brando po." Ngumiti si Mireya ng kaunti bago nagpatuloy sa paglalakad. Hindi alam ni Brando kung bakit may kakaiba sa dalagang iyon. Simple ang itsura, ngunit may bigat na dinadala. Parang may lihim na hindi kayang sabihin kahit kanino. Mula noon,
Ilang beses pa niya itong nakita. Minsan ay bumibili ito ng kape sa malihit na tindahan. Minsan naman ay nakatayo sa kabilang kalsada, tila may hinihintay. Minsan naman ay may kausap na lalaking nakabarong at may dalang leather folder. Hindi pa alam ni Brandon na iyon si Attorney Olan Tercero, isang taong magiging mahalaga sa buhay nilang dalawa. Isang hapon, habang nag-aayos si Brandon ng ilang tabla malapit sa gate ng site, napansin niya Mireya na naglalakad sa tapat ng kalsada. Ngulit hindi ang dalaga ang unang nakuha ang pansin niya, kundi ang dalawang lalaking nakasunod dito. Pareho silang nakasuot ng itim na jacket kahit mainit. Hindi sila mukhang ordinaryong dumadaan doon. Kapag bumibilis si Mireya, bumibilis din sila sa di kalayuan. Kapag humihinto siya, humihinto rin sila sa di kalayuan. Napakunot ang noon ni Brando. "Toy, Nakikita mo yung dalawang lalaki ron?" Sumilip si Totoy. "Alin?" "Yung nakaitim. Parang sinusundan nila yung babae." Tiningnan ni Totoy sandali at nagkibit-balikat. "Baka kasama niya lang." "Hindi. Iba ang kilos." "Brando, huwag ka na makialam, baka mapahama ka pa. Alam mo namang mainit ng mata sa'yo ni Patricio." Tama si Totoy. Hindi dapat siya makialam. Marami na siyang problema. May sakit ang ina niya, may kapatid siyang pinapaaral, may supervisor siyang naghihintay lang ng mali para siya tanggalin. Pero habang pinagmamasdan niya si Mireya, may kung anong kabang gumapang sa dibdib niya. Biglang lumingon si Mireya na parang naramdaman nitong may sumusunod. Mabilis namang tumigil ang dalawang lalaki at nagkunwaring may tinitingnan sa cellphone. Ilang segundo silang nagkatitigan ni Brando mula sa magkabilang kalsada. Hindi nagsalita si Mireya, pero sa mga mata niya, parang may tahimik na paghingi ng tulong. Bago pa makatawid si Brando, tinawag siya ni Gomer. "Hoy Brando, anong ginagawa mo riyan? Pinapatawag ka ni Sir Patricio." Napilitan siyang bumalik sa loob ng construction site. Paglingon niya ulit, wala na si Mireya. Wala na rin ang dalawang lalaki. Buong maghapon, hindi nawala sa isip ni Brando ang nakita. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka nagkataon lang. Baka mali lang ang hinala niya. Baka pagod lang siya. Ngunit nang uwian na at papalabas siya ng gate, may nakita siyang maliit na bagay sa gilid ng bangketa. Isang panyo. Maputi ito ngunit may bordang maliit na letrang M sa sulok. Pinulot ni Brando ang panyo at marahang pinagpag ang alikabok. Mireya. Bulong niya. Tumingin siya sa madilim na kalsadang nilakaran ng dalaga kanina. Sa di kalayuan, patuloy ang ingay ng Maynila, busina ng sasakyan, sigaw ng tindera, yabag ng mga nagmamadali. Ngungit sa puso ni Brando, may kakaibang katahimikan. Isang pakiramdam na ang simpleng panyo sa kamay niya ay hindi aksidente. Hindi niya alam na mula sa gabing iyon, ang tahimik niyang buhay bilang ordinaryong construction worker ay unti-unti nang lalapit sa isang pangyayaring susubok sa kanyang tapang, kabutihan at buong pagkatao. Kinabukasan, maaga pa lang ay hawak pa rin ni Brando ang puting panyo ni Mireya habang nakaupo sa gilid ng kanyang higaan sa dormitoryo. Hindi niya alam kung bakit hindi niya basta maibalik sa tindahan o iwan sa guardhouse. Maliit lang na bagay yun pero sa bawat tingin niya sa bordang letrang M sa sulok, bumabalik sa isip niya ang mga mata ng dalagang tila may gustong sabihin, mulit walang lakas magsalita. "Pare, bakit mo tinitintigan yan na parang sulat ng nobya mo?" Biro ni Ramil habang nagsusuot ng sapatos. Napatingin si Brando at agad itinupi ang panyo. "Wala. Napulot ko lang kahapon." "Napulot o sinadya mong kunin?" Tukso naman ni Estong. "Tumigil kayo." Pero hindi siya nainis. "Baka kasi bumalik yung may-ari. Ibabalik ko lang." Si Macario, na nakaupo sa sulok habang hinihimas ang masakit niyang tuhod, ay seryosong tumingin kay Brando. "Kung may pakiramdam kang may mali,
Huwag mong baliwalain, anak. Minsan ang Diyos, maliliit na senyales ang ginagamit para ilayo ang tao sa kapahamakan. Hindi sumagot si Brando, ngulit tumimo sa kanya ang sinabi ng matanda. Mahinang sagot ni Brando. Mungit habang inililipat niya ang mga bakal, lihim niyang kinuhanan ng litrato ang marka gamit ang lumang cellphone niya. Hindi siya sigurado kung magagamit niya iyon, pero sa loob-loob niya, hindi niya kayang magbulag-bulagan kung may taong mapapahamak. Pagsapit ng tanghali, umupo siya sa lilim ng pader kasama si Totoy Lando at Macario. Bumili sila ng tig-iisang plastik ng lugaw kay Manang Delfa. Totoy, bulong ni Totoy. Delikado yung ginagawa mo. Nakita kita kanina. Kinukuhanan mo ng picture yung bakal. Napatingin si Brando sa kanya. Kung bumagsak ang parte ng gusaling yan balang araw, sino ang kawawa? Hindi si Patricio, hindi si Gomer. Mga taong titira o magtatrabaho roon. Alam ko, sabi ni Totoy. Pero kung matanggal ka, paano nanay mo? Tumahimik si Brando. Iyon ang tanong na lagi niyang iniiwasan. Wala pa siyang sapat na pera para sa gamot ni Aling Corazon. Kagabi lang ay nag-text si Nilo na mas madalas na raw umubo ang kanilang ina at kailangan ng ipatingin sa doktor sa bayan. Habang kumakain sila, lumapit si Manang Delfa at inilapag ang isa pang maliit na supot ng lugaw sa tabi ni Brando. Para sa iyo yan, huwag ka nang tumanggi. Manang, sobra na po. Hindi pa ako bayad sa mga utang ko. Bayaran mo kapag kaya mo na. Mas mahalaga ngayon, kumain ka. Mukha kang lalaking pasa ng buong gusali sa balikat. Bahagyang ngumiti si Brando. Parang ganun na nga po. Anak, sabi ni Manang Delfa habang tumitingin sa kanya ng may pag-aalala. Hindi lahat ng pasan mo, dapat pasan mo mag-isa. Muling sumagi sa isip niya ang panyo ni Mireya. Nasa bulsa pa rin niya iyon. Bandang 3:00 ng hapon, napadaan si Nurse Halina Roque sa labas ng construction site. Nakatira siya sa kaparehang boarding compound ni Brando at minsan ay tumutulong kapag may manggagawang nasusugatan. May dala siyang maliit na paper bag ng gamot. Brando, tawag nito mula sa gate. Lumapit si Brando. Nurse Halina, bakit po? Inabot ko lang sana ito. Para sa sugat ni Mang Macario. Sabi niya masakit pa rin tuhod niya. Tinanggap ni Brando ang paper bag. Salamat po. Magkano po ito? Wala. May natira ako sa klinik. Pero sabihin mo sa kanya, magpahinga siya. Hindi siya bakal. Napangiti si Brando. Walang nagpapahinga rito hanggat hindi sinasabi ni Sir Patricio. Napatingin si Halina sa loob ng site at napabuntong hininga. Alam mo Brando, hindi porke mahirap ang tao, karapatan nilang sirain ang katawan niya. Hindi nakasagot si Brando. Masyado ng maraming tao ang nagsasabi sa kanyang hindi tama ang nangyayari. Ngunit sa mundong ginagalawan niya, minsan ang tama ay luho ng may perang kayang mawalan ng trabaho. Makalipas ang ilang oras, muling nakita ni Brando si Mireya sa kabilang kalsada. Nakasuot ito ng kulay abong blouse at hawak ang parehong lumang canvas bag. Mas mabilis ang lakad niya ngayon at halatang kinakabahan. Mula sa kinatatayuan ni Brando sa ikalawang palapag ng scaffolding, nakita niyang lumingon-lingon ng dalaga at naroon ulit ang dalawang lalaki. Mas malapit na sila kaysa sa una. Toy, tawag ni Brando sa katabing trabahador. Sila na naman. Sumilip si Totoy. Kumunot ang noon nito. Oo nga, hindi na mukhang nagkataon. Gusto sanang bumaba si Brando, nguhit biglang dumating si Gomer sa ibaba. Brando, bilisan nyo dyan. Mag-o-overtime tayo mamaya. May concrete pouring sa West Wing. Walang aalis hanggat hindi natatapos. Napahawakan si Brando sa bakal. Tumingin siya kay Mireya pero tuluyan ang natanyang na nawala sa likod ng mga dumaraang sasakyan. Dumilim ang langit nang magsimula ang overtime. Mabigat ang trabaho at ramdam ng lahat na nagmamadali si Patricio. Paulit-ulit nitong tinatawag ang mga manggagawa. Pinapabilis ang halo, pinapagalaw ang crane at pinagsisigawan ng kahit sino mang bumagal. Kapag hindi ito natapos ngayong gabi, lahat kayo bawas sa sahod, sigaw ni Patricio. Tahimik na nagtrabaho si Brando, ngunit bawat tunog ng busina sa kalsada, bawat sigaw sa labas ng site, napapalingon siya. Hindi mapakali ang dibdib niya. Bandang 9:00 ng gabi, inutusan siya ni Gomer na kumuha ng dagdag na tali malapit sa likurang gate. Habang naglalakad siya sa madilim na bahagi ng site, may narinig siyang mahinang kalabog mula sa iskineta sa labas. Huminto siya.
Kasunod nito ay isang mahinang ungol. Dahan-dahan siyang lumapit sa gate at sumilip sa labas. Halos walang ilaw sa iskineta. Tanging ilaw lang mula sa malayong poste ang nagbibigay ng patlang liwanag sa basa at muruming kalsada. May nakahandusay sa gilid. Nanigas si Brando. "Mireya!" Binuksan niya ang maliit na gate at mabilis na lumabas. Nang makalapit siya, nakita niya ang dalaga. May sugat ito sa nood, murumi ang damit at walang malay. Nakakalat sa tabi niya ang ilang papel sa rumang canvas bag. May bakas din ng gulong sa putik malapit sa sapatos niya. Kaila parang may sasakyang mabilis na umalis. "Mireya! Miss Mireya!" Tawag ni Brando habang marahang inaalog ang balikat nito. Walang sagot. Dumampi ang kamay niya sa pulso ng dalaga. Mahina, pero may tibok. "Diyos ko!" bulong niya. Mula sa loob ng site, narinig niya ang sigaw ni Gomer. "Brando! Nasaan ka na? Hinahanap ka ni Sir Patricio!" Hindi sumagot si Brando. Inalis niya ang helmet, isinuksok sa ilalim ng ulo ni Mireya bilang suporta at tinawag ang guard sa malapit. "Kuya, tumawag kayo ng ambulansya!" Ngulit nagpanik ang guard. "Matagal yan! Traffic sa kanto!" Tumingin si Brando sa kalsada. May dumaraang tricycle. "Boss!" sigaw niya. "Ospital! Emergency!" Nag-alangan ang driver nang makita ang dugo sa noo ni Mireya. "Pare, baka madamay ako diyan." "Babayaran kita," sabi ni Brando, kahit hindi niya alam kung sapat ang laman ng bulsa niya. "Paniusap, buhay ng tao ito." May ilang segundong katahimikan bago bumaba ang driver at tumulong. Binuhat ni Brando si Mireya ng buong ingat. Ramdam niya ang bigat nito, ngunit mas mabigat ang takot na baka mawalan ito ng hininga sa kanyang mga bisik. Habang isinasakay nila ang dalaga, lumabas si Patricio sa gate kasama si Gomer. "Malvar!" sigaw ni Patricio. "Anong ginagawa mo? Bumalik ka rito!" Huminto sandali si Brando. Yakap pa rin si Mireya. "Sir, may babae pang walang malay. Kailangan kong dalhin sa ospital." "Hindi mo problema yan!" sigaw ni Patricio. "May trabaho kang iniwan. Alam mo bang kritikal ang porin ngayon?" "Sir, mamamatay siya kung hindi madadala sa ospital." Namula ang mukha ni Patricio sa galit. "Kapag umalis ka ngayon, huwag ka nang babalik bukas." Parang huminto ang paligid. Narinig niya ang saliling paghinga. Naisip niya ang kanyang ina, si Nilo, ang utang niya kay Manang Delfa, ang gamot na hindi pa nabibili, ang dormitoryong mawawala kapag wala siyang sahod. Tumingin siya kay Mireya, sa dugong gumuguhit sa giid ng mukha nito, sa kamay nitong malamig at halos walang kapit. Pagkatapos ay tahimik siyang sumakay sa tricycle. "Sa pinakamalapit na ospital," sabi niya sa driver. Umandar ang tricycle habang patuloy ang sigaw ni Patricio sa likuran. Sa biyahe, hawak ni Brando ang kamay ni Mireya habang pinipilit siyang gisingin. "Miss Mireya, kapit lang po. Malapit na tayo. Huwag po kayong bibitaw." Hindi niya alam kung naririnig siya nito, ngunit kahit isang estranghero lang siya, naramdaman niyang kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang ipaalam sa dalaga na hindi siya nag-iisa. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng mga nurse at isinugod si Mireya sa emergency room. Kasama ron si Nurse Halina na nagkataong nasa night duty. "Brando?" gulat nitong tanong. "Anong nangyari?" "Nakita ko siya sa eskinita. Walang malay. May dugo sa ulo." "Kamag-anak mo ba siya?" Umiling si Brando. "Hindi, pero kilala ko siya. Mireya ang pangalan niya." Tumanggo si Halina at agad kumilos. "Maghintay ka rito. Kailangan namin siyang i-check." Naiwan si Brando sa labas ng emergency room, nakatayo, nanginginig ang kamay, at puno ng simento ang damit niya. Doon lang niya napansin na may dugo sa manggas niya. Umupo siya sa plastic chair at napayuko. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang cellphone niya. Si Patricio. Dahan-dahan niyang sinagot. "Sir, wala ka ng trabaho," sabi ni Patricio sa kabilang linya. "Hindi ko kailangan ng trabahador na inuuna ang drama kesa trabaho." "Sir, paniusap. May emergency po talaga.
Kailangan ko po ng trabaho. May sakit ang nanay ko. Hindi mo problema ang nanay mo, sagot ni Patricio. Kunin mo na lang kung may natira kang sahod, pero huwag kang mag-aasa na makakabalik ka pa. Naputol ang tawag. Matagal na nakatitig si Brando sa cellphone niya. Wala siyang masabi. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang trabahong pinagtiisan niya, ang sahod na inaasahan ng kanyang pamilya, nawala sa isang gabi. Lumapit si Manang Delfa makalipas ang halos isang oras, hingal na hingal. Nabalitaan niya mula kay Totoy ang nangyari at sumunod sa ospital. Anak, kumusta ka? Hindi agad nakasagot si Brando. Pinilit niyang ngumiti pero nanginig ang labi niya. Tinanggal ako, Manang. Naupo si Manang Delfa sa tabi niya at hinawakan ng kamay niya. Pero may iligtas kang buhay. Paano kung hindi sapat yun? Mahinang tanong ni Brando. Paano kung bukas wala na akong maipapadala kay nanay? Tahimik niyang pinispis ang kamay ni Manang Delfa. Minsan anak, ang kabutihan hindi agad nagbibigay ng sagot pero hindi ibig sabihin mali ang ginawa mo. Habang naghihintay sila, lumabas si Nurse Halina sa labas ng emergency room. Stable na siya, may head trauma pero humihinga siya ng maayos. Kailangan pa namin siyang obserbahan. Napapikit si Brando sa laki ng ginhawa. Salamat sa Diyos. May nakuha ba kayong ID? Tanong ni Halina. Inabot ko sa nurse kanina yung bag niya. Hindi ko tinignan. Bago pa sila makapagsalita pa, biglang nagkaroon ng ingay sa hallway. Sunod-sunod na yapak. Mga lalaking nakabarong. Mga bodyguard na mabilis ngunit kontrolado ang kilos. Ang mga nurse ay napatingin. Ang ilang pasyente sa waiting area ay nakabulong. Huminto sa harap ng emergency room ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na Amerikana, may tungkod na kahoy at may matang tila sanay mag-utos sa malalaking silid. Maputi na ang buhok nito, ngunit matikas pa rin ang tindig. Sa likuran niya ay may lalaking abogado ang dating at may hawak na folder. Lumapit si Nurse Ralina. Sir, kayo po ba ang guardian ng pasyente? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin siya sa pinto ng emergency room na parang matagal niyang hinanap ang taong nasa loob. Ako si Celestino Arandia, sabi niya sa mabigat na boses. Nandito ang apo ko. Napatingin si Brando kay Manang Delfa. Arandia, kahit siya na ordinaryong manggagawa, narinig na ang apelidong iyon. May-ari ng malalaking kumpanya, lupa, ospital at gusali sa buong bansa. Ilang minuto ang lumipas, pinayagan ang matanda na silipin si Mireya. Kasabay noon, bahagyang nagising ang dalaga. Maputla siya, nanghihina at litong-lito ang mga mata. Mireya, mahinang tawag ng matanda. Dahan-dahang lumingon ang dalaga. Nang makita niya ang matandang lalaki sa tabi ng kama, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ginawa ang unang bakas sa mukha niya, kundi matinding pagkabigla. Lolo Celestino, paos niyang bulong. Paano niyo ako nahanap? Napatingin ang matanda kay Brando na nakatayo sa labas ng pinto. Marumi ang damit, sugatan ng kamay, at halatang walang kaalam-alam sa bigat ng pamilyang nasasangkot niya. Hindi ako ang unang nakahanap sa iyo, apo. Siya. At sa sandaling iyon, lahat ng tingin sa hallway ay napunta kay Brando, ang construction worker na nawalan ng trabaho dahil pinili niyang iligtas ang isang babaeng hindi niya alam na apo pala ng isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. Hindi agad nakaimik si Brando habang nakatayo sa malamig na hallway ng ospital. Ang mga matang nakatingin sa kanya ay parang biglang naging mabibigat na ilaw sa entablo. Kanina lamang ay isa siyang ordinaryong construction worker na marumi ang damit, may bahid ng semento ang mga braso at duguan ang manggas dahil binuhat niya ang isang babaeng walang malay. Ngayon, naroon siya sa harap ng isang bilyonaryong matanda na ang pangalan ay kayang magpatigil ng meeting, magpabukas ng pintuan at magpabago ng takbo ng negosyo sa buong bansa. Anak, mahinang tawag ni Manang Delfa mula sa tabi niya. Ikaw ang tinutukoy niya. Napakurap si Brando.
Tumingin siya kay Don Celestino Arandia. Kapag tapos ay kay Mireya na nakahiga sa loob ng emergency room. Maputla pa rin ang mukha ng dalaga, ngunit malinaw sa mga mata nito ang gulat, sakit, at tila matagal ng kinimkim na takot. Hindi ko po alam kung sino siya. Mahinang ngulit magalang na sabi ni Brando kay Don Celestino. Nakita ko lang po siya sa eskinita. Wala po akong ibang ginawa kundi dalhin siya rito. Matagal na tinitigan ni Don Celestino si Brando. Hindi malamig ang tingin ng matanda, ngulit hindi rin basta-bastang malambot. Para siyang taong maraming beses nang niloko, kaya natutong timbangin ang bawat salitang naririnig. Maraming tao ang nakakakita ng nangangailangan, pero kakaunti ang umaalis sa sariling pangangailangan para tumulong. Hindi nakasagot si Brando. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat, yumuko, o umalis na. Ang alam lang niya, natanggal siya sa trabaho. At kahit gaano kalaki ang pangalan ng matandang nasa harap niya, hindi nito agad mababago ang katotohanang may ina siya ang kailangan ng gamot. Lumapit si Attorney Olan Tercero, ang lalaking nakita ni Brando noon nakausap ni Mireya malapit sa site. Maayos ang suot nitong barong, ngunit halatang pagod ang mukha. Ikaw ba si Brando Malvar? Opo. Ako si Olan Tercero, abogado ni Don Celestino. May nakuha ka bang gamit o dokumento mula sa lugar kung saan mo nakita si Mireya? Saglit na nag-isip si Brando. May mga papel po na nakakalat sa tabi niya, pero hindi ko na po napulot lahat. Inuna ko pong dalhin siya rito. Tumanggo si Olan, tila lalo pang nag-aalala. May nakita ka bang sasakyan? Tao? Kahit anong palatandaan? May bakas po ng gulong sa putik, at bago iyon, ilang araw na pong nakikita ang dalawang lalaking sumusunod sa kanya. Napalingon si Don Celestino kay Olan. Naging matalim ang katahimikan sa pagitan nila. Mireya was right. May sumusunod nga sa kanya. Sa loob ng emergency room, bahagim gumalaw si Mireya. Hinayaan siyang kausapin sandali ang doktor si Don Celestino, ngunit nanatili si Brando sa labas. Hindi intensyon niyang makinig, pero dahil bahagyang nakabukas ang pinto, may ilang salita siyang narinig. Lolo, akala ko po ayaw niyo na sa akin. Mahinang tinig ni Mireya. Halos mapatid ang hininga ng matanda. Sinong nagsabi sa iyo niyan? Si Tito Severino. Sinabi niya, pinuto niyo na raw ang koneksyon sa akin matapos mamatay si Mama. Sinabi niya, kahiyaan daw ako sa pamilya. Nakita ni Brando kung paano nanigas ang panga ni Don Celestino. Ang matandang kanina'y matatag ang tindig ay biglang nagmukhang ama na matagal pinagkaitan ng sariling dugo. Mireya, nanginginig ang boses ni Don Celestino. 5 taon kitang hinanap. Napapikit si Mireya. Tumulo ang luha sa gilid ng mata niya. Akala ko po, wala na akong pamilya. Hindi na nakayanan ni Brando ang bigat ng narinig. Dahan-dahan siyang lumayo sa pinto at umupo sa pinakadulong upuan ng hallway. Doon niya unang naunawaan na hindi lang simpleng dalagang niligtas niya si Mireya. May mas malalim itong sugat kesa sa nakikita sa noo. Sugat na hindi kayang tahiin ng doktor. Makalipas ang ilang oras, dumating sina Totoy Lando, Macario at Ramil sa ospital. Halatang nagmamadali sila. Suot pa rin ng damit pang trabaho. Brando, tawag ni Totoy. Totoo bang tinanggal ka ni Patricio? Tumanggo si Brando. Napamura si Ramil sa inis. Walang puso talaga yun. May iniligtas ka ng tao, trabaho pa rin ang nasa utak. Umupo si Macario sa tabi ni Brando. Anak, may mga bagay na nawawala para gumawa ng daan sa mas malaking bagay. Hindi ko sinasabing madali, pero hindi ka nagkamali. Ngunit sa gabing iyon, hindi maramdaman ni Brando ang sinasabi nilang mas malaking bagay. Nang maisip niya ang kanyang ina, bumigat ang dibdib niya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Nilo. Kuya, sagot ng kapatid. Nakapadala ka na ba? Sabi ng doktor, kailangan daw bumalik ni nanay bukas para sa test. Napapikit si Brando. Nilo, may nangyari. Ikinuwento niya ng maikli ang lahat. Ang dalagang nakita sa eskinita, ang ospital, ang pagkakatanggal niya sa trabaho. Sa kabilang linya, ilang segundo ang katahimikan. Kuya, mahinang sabi ni Nilo. Alam kong natatakot ka, pero kung hindi mo siya tinulungan,
Baka hindi ka rin makatulog habang buhay. Napaiyak si Brando ng tahimik. Hindi siya humagulgol, pero tumulo ang luhang matagal niyang pinipigilan. Paano si nanay? Aalalayan natin siya. Hindi ka nag-iisa. Pagkatapos ng tawag, lumapit si Nurse Halina. May hawak itong maliit na basong tubig. Uminom ka muna, sabi niya. Tinanggap iyon ni Brando. Nurse, magkano kaya ang kailangan dito? Baka mamaya ako ang hahanapan ng bayad dahil ako ang nagdala sa kanya. Umiling si Nurse Halina. Ayos na iyon. Inako ng pamilya Arandia ang lahat. Ikaw nga dapat ang inaalagaan ngayon. May gasgas ka sa kamay. Wala po ito. Ganyan kayo palagi. Kapag kayo ang sugatan, wala lang. Kapag ibang tao, isusugal nyo lahat. Hindi nakasagot si Brando. Kinabukasan, pinabalik siya ni Patricio sa site hindi para magtrabaho, kundi para kunin ang natitirang sahod. Pagpasok niya sa gate, naramdaman niya agad ang bigat ng tingin ng mga tao. May naaawa, may humahanga, may takot na baka madamay. Nasa opisina si Patricio. Nakaupo sa likod ng mesa habang nakangiti si Gomer sa gilig. Oh, bayani. Kukunin mo na ang huling sahod mo. Hindi po ako bayani, sir. Mahinang sagot ni Brando. Ginawa ko lang ang dapat. Tumawa si Gomer. Dapat. Ang dapat, sumunod ka sa boss mo. Inabot ni Patricio ang ombre. Ngulit bago ito bigay, hinila ulit niya pabalik. May problema nga pala, Malvar. May nawawalang materyales sa inventory. May ilang sakong semento at bakal na hindi tugma sa bilang. Ikaw ang huling nakita sa storage. Nanlamig ang katawan ni Brando. Ano po? Baka kaya ka umalis kagabi para may dahilan ka. Para kunwari tumulong ka sa babae, pero ang totoo, may tinatakasan ka. Hindi po ako nagnakaw. Madaling sabihin. Tumayo si Patricio at lumapit. Kung ako sa'yo, tatahimik na lang ako. Huwag kang magkakalat ng ano-anong kwento tungkol sa site. Dahil kapag nagsalita ka, sisiguraduhin kong wala ng kumpanyang tatanggap sa'yo. Doon na naunawaan ni Brando ang tunay na ibig sabihin ng banta. Hindi lang siya tinanggal. Sisirain siya. Nang lumabas siya ng opisina, sinalubo siya ni Totoy sa likod ng storage. Brando, kumakalat na. Sinasabi ni Gomer nagnanakaw ka raw. Napahawak si Brando sa ombre ng sahod. Maliit ang laman, pero parang bato ang bigat. Hindi ko alam kung paano ko lalaban, Toy. May picture ka, di ba? Bulong ni Totoy. Tumingin si Brando sa kanya. Nakita ko noon, kinunan mo yung mga bakal at simento. Pero kulang iyon. Ako pa ang lalabas na naghihigante. Hindi kung may ibang magsasalita. Napatingin si Brando sa mga manggagawang tahimik na nagkukunwaring abala. Alam niyang marami sa kanila ang may alam, pero alam din niyang marami sa kanila ang may pamilyang pinapakain. Umalis si Brando sa site na parang mas mahirap pa kaysa noong una siyang pumasok doon. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa ibang construction project. Sa unang kumpanya, pinaghintay siya ng 3 oras bago sinabing puno na raw ang hiring. Sa ikalawa, tinanong siya kung siya ba ang Malvar na may tissue sa Veldora. Sa ikatlo, diretsong sinabi ng foreman na ayaw nilang kumuha ng manggagawang may reklamo sa dating amo. Gabi na nang umuwi siya sa boarding house. Wala siyang dalang magandang balita. Naabutan niya si Mireya sa labas, nakaupo sa maliit na bangkong kahoy malapit sa tindahan ni Manang Delfa. Nakabalot pa ang noo nito at may simpleng jacket na nakapatong sa balikat. Kasama niya si Attorney Olan, ngunit lumayo ito nang makita si Brando. Tila binibigyan sila ng pagkakataong mag-usap. Bakit ka nandito? Tanong ni Brando, halatang nagulat. Tumayo si Mireya, may bahid na hiya sa mukha nito. Gusto kitang pasalamatan ng maayos. Hindi na kailangan. Kailangan, mariing sabi niya, dahil nawalan ka ng trabaho dahil sa akin. Napatingin si Brando sa lupa. Hindi dahil sa'yo, dahil sa desisyon ko. Ilang saglit siyang tinitigan ni Mireya. Pagkatapos ay napansin nito ang mga basang damit na nakasampay sa likod. Nakita rin niya ang balbe, sabon at ilang uniforme ng trabahador na nilalabhan ni Brando palit ng maliit na bayad. Ito ang ginagawa mo ngayon? Hining ng mahinang si Mireya. Pansamantala lang, may kailangang ipadala sa probinsya. Nakita ni Mireya ang hiya sa mukha niya kaya hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, umupo siyang muli sa bangko. Brando, hindi ako basta empleyada.
Sabi niya matapos ng mahabang katahimikan. Ako si Mireya Sandoval Arandia. Apo ako ni Don Celestino. Alam ko na, sagot niya. Narinig ko sa ospital. Pero hindi mo alam ang lahat. Huminga ng malalim si Mireya. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang strap ng bag. Namatay ang mama ko 5 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos noon, si Tito Severino ang kumausap sa akin. Sinabing galit daw ako sa lolo. Sinabi niyang wala raw akong lugar sa pamilyang Arandia. Bata pa ako noon, durog na durog kaya naniwala ako. Umalis ako, nagtrabaho kung saan-saan at namuhay na parang wala akong apelidong dapat dalhin. Bakit kanila sinaktan? Tanong ni Brando. Dahil may dokumento akong nakuha, mga papeles tungkol sa lupa at proyekto. May mga pirma, may bayad, may mga pangalan ng mga taong dapat hindi konektado sa construction. Construction? Tanong ni Brando. Tumanggo si Mireya. Kasama sa listahan ng ilang proyekto ng Veldora Heights at may mga materyales doon na hindi tugma sa standard. Parang may kumalabog sa dibdib ni Brando. Ang mga bakal, ang semento, ang banta ni Patricio. Si Patricio, bulong niya. Hindi ko pa alam ang buong koneksyon pero alam kong hindi aksidente ang nangyari sa akin. Dumating si Attorney Olan at inilapag ang isang folder sa maliit na mesa. Brando, sabi nito, kailangan naming malaman ang lahat ng nakita mo sa site. Hindi namin kapipilitin, pero kung totoo ang hinala namin, hindi lang trabaho mo ang ninakaw nila, kaligtasan ng maraming tao ang sinugal nila. Matagal na tahimik si Brando. Sa isip niya, naroon ang mukha ni Patricio, ang takot ng manggagawa, ang ubo ng kanyang ina at ang dibong nakita niya sa noot ni Mireya. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone sa bulsa at binuksan ng gallery. Ipinakita niya ang mga litrato ng bakal, semento, resibo at ilang tagong kuha sa storage. Natatakot ako, aminado niyang sabi. Pero mas natatakot ako na balang araw, may gusaling babagsak at may pamilyang mawawalan ng mahal sa buhay. Tinignan ni Ola ng mga litrato, nag-iba ang mukha nito. Mireya, sabi niya, ito ang kulang na piraso. Napatingin si Mireya kay Brando. Sa unang pagkakataon, hindi lang pasasalamat ang nasa mga mata niya. May tiwala na, may pag-asang hindi na siya nag-iisa. Kagabi, habang umaalis sina Mireya at Olan, naiwan si Brando sa harap ng boarding house. Hawak niya ang lumang cellphone na puno ng ebidensyang maaaring magpahamak sa kanya o magligtas sa marami. Lumapit si Manang Delfa at tumabi sa kanya. Anak, mukhang mas malaki na ang laban mo ngayon. Tumangdo si Brando. Opo, Manang. Nagsisisi ka ba na tinulungan mo siya? Tinignan ni Brando ang kalsadang madilim sa parehong direksyong panggagalingan ng panganib noong gabing iyon. Hindi po, Manang, sagot niya. Pero ngayon ko lang naiintindihan. Minsan pala kapag nagligtas ka ng isang tao, kasama palang magigising ang mga katotohanang matagal nang itinago. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw ay gising na si Brando. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang higaan sa masikip na dormitoryo. Hawak ang lumang cellphone na may mga litrato ng bakal, semento, resibo at mga tagong kuha sa storage ng Veldora Heights. Sa paligid niya, tulog pa si Ramil at Estong. Si Macario naman ay mahina ang hilik habang nakabalot ng bimpo ang tuhod. Ngunit si Brando, kahit pagod ang katawan, ay hindi makatulog. Hindi na lang ito tungkol sa nawalan siya ng trabaho. Hindi na lang ito tungkol sa perang kailangang ipadala sa probinsya. Ang hawak niya na yon ay pwedeng magbukas ng katotohanan, pero pwede rin itong magdala ng panganib sa kanya, sa kanyang pamilya at sa mga taong tumulong sa kanya. Pumasok sa isip niya ang mukha ni Aling Corazon, ang ina niyang palaging sinasabing kaya pa kahit halatang hirap ng huminga. Naalala niya rin si Nilo, ang kapatid niyang pilit nag-aaral kahit minsan ay walang baon. Kung gagalawin nila Patricio at Gomer ang pamilya niya, paano niya sila poprotektahan? Gising ka na naman, mahinang sabi ni Macario mula sa kabilang higaan. Napalingon si Brando. Pasensya na, Mang Mac. Naistorbo ba kita? Umiling ang matanda at dahan-dahang umupo. Hindi. Matanda na ako. Mababaw na ang tulog. Tiningnan niya ang hawak ni Brando. Iniisip mo kung itutuloy mo. Matagal bago sumagot si Brando. Opo. Takot ka? Opo. Tumanggo si Macario. Mabuti. Ibig sabihin, alam mo ang bigat ng lalabanan mo. Ang delikado, yung taong walang takot dahil hindi niya naiintindihan ang kapalit. Napayuko si Brando. Minsan iniisip ko,
Sana hindi ko na lang nakita yung mga maling materyales. Sana hindi ko na lang kinuhanan ng litrato. Pero nakita mo, sagot ni Macario. At ngayon, hindi mo na pwedeng sabihing wala kang alam. Hindi na nagsalita si Brando. Sa labas, nagsisimula ng gumalaw ang lungsod. May nagbubukas ng tindahan, may nagwawali sa kalsada, may unang busina ng jeep. Parang ordinaryong araw pero para kay Brando, ramdam niyang may bahagi ng kanyang buhay na tuluyan ng nagbago. Bandang 8:00, dumating si Attorney Olan III kasama si Mireya. Hindi na gaanong maputla ang dalaga, ngulit may bakas pa rin ng sugat sa noo. Nakasuot siya ng simpleng damit, malayo sa imaheng inaasahan ng mga tao sa isang apo ng bilyonaryo. Sa tabi niya, may hawak si Olan na makapal na folder. Brando, bati ni Mireya. Kumusta ka? Ngumiti siya ng kaunti. Buhay pa. Nalungkot ang mga mata ni Mireya. Dahil sa'yo, nawalan ka ng trabaho. Hindi dahil sa'yo, ulit ni Brando, mas buo na ang tinig ngayon. Dahil may mga taong mas pinili ang maling gawain kaysa buhay ng iba. Tumanggo si Olan. Kaya kailangan nating kumilos ng maingat. Hindi sapat ang pictures mo. Kailangan natin ng testimonya ng ibang manggagawa, delivery records, at kung maaari, kopya ng purchase order. Hindi madali yun, sabi ni Brando. Takot ang mga kasama ko. Kapag nagsalita sila, mawawalan sila ng trabaho. Hindi namin sila pipilitin, sagot ni Mireya, pero kailangan naming ipaalam sa kanila na may proteksyon. Si Lolo Celestino ay handang magbigay ng legal assistance sa kahit sinong manggagawa na magsasabi ng totoo. Napatingin si Brando sa kanya. Hindi lang legal assistance ang kailangan nila. Kailangan nila ng pagkakakitaan. Kung mawawalan sila ng trabaho, may pamilyang magugutom. Tumahimik si Mireya. Parang doon niya mas naintindihan ang bigat ng mundo ni Brando. Para sa kanila, ang pagsasabi ng totoo ay hindi simpleng moral decision. Ito ay tanong kung may kakain ba ang anak kinabukasan. Doon unang sinabi ni Don Celestino, sa pamamagitan ni Olan, ang alok na magbabago ng takbo ng buhay ni Brando. May gustong iparating si Don Celestino, sabi ni Olan. Hindi ito bayad sa pagliligtas mo kay Mireya. Ayaw niyang insultuhin ka sa ganoon paraan. Pero gusto niyang bigyan ng pagkakataon. May night program ang isang technical institute na suportado ng Aranja Foundation. Construction management, site safety, materials auditing. Maaari ka mang-aral doon habang nagtatrabaho sa araw. Napakorap si Brando. Ako? Mag-aaral? Oo, sagot ni Mireya. Sinabi ni Lolo, marunong ka nang tumingin sa mali kahit wala kang diploma. Baka panahon na para magkaroon ka ng papel na hindi kayang maliitin ng tulad ni Patricio. Parang may mainit na humaplo sa dibdib ni Brando. Buong buhay niya, tinanggap niyang hanggang pangarap lang ang pag-aaral, na sinilo na lang ang tutuloy sa hindi niya natapos. Ngunit ngayon, may pintong bahagyang bumukas. Hindi ko alam kung kaya ko, aminado niya. Hindi mo kailangang kayaning agad, simulan mo lang. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting gumalaw ang buhay ni Brando sa bagong direksyon. Sa umaga, tumatanggap siya lang maliit na pagkukumpuni sa bahay ng mga kapitbahay. Sirang gripo, tumutulong bubong, bitak na pader, palyadong pinto. Sa gabi, pumapasok siya sa Technical Institute, suot ang lumang polo at may dalang notebook na puno ng guhit at tala. Hindi madali. Sa klase, may mga salitang ngayon lang niya narinig sa formal na paraan. Load distribution, structural integrity, procurement compliance, occupational hazard, audit trail. Minsan, nahihiya siya kapag mas mabilis sumagot ang mas batang estudyante. Minsan, gusto niyang umuwi na lang dahil inaantok siya sa sobrang pagod. Pero tuwing naaalala niya ang sigaw ni Patricio na trabahador ka lang, lalong tumitigas ang loob niya. Isang gabi, habang naghihintay siya ng jeep pagkatapos ng klase, dumating si Nurse Halina na galing duty. Uy, Student Brando, may exam ka ba? Napangiti siya. Meron bukas. Hindi ko nga alam kung papasa ako. Papasa ka. Sanay ka sa totoong buhay. Mas mahigap yun kaysa exam. Hindi ko alam, nurse. Minsan parang huli na para magsimula. Umiling si Halina. Walang huli sa taong hindi sumusuko. Samantala, nagsimula ring mabuo ang maliit na repair team ni Brando. Tinawang ito ni Totoy Lando ng Malvar Handog Ayos matapos silang mapakiusapang ayusin ang bubong ng isang matandang balo sa kanto na walang malaking pambayad. Noong una, ayaw ni Brando lagyan ng pangalan.
Hindi naman kumpanya to, sabi niya. Hindi pa, sagot ni Totoy. Pero malay mo. Kasama sa grupo sina Totoy, Ramil, Estong at kalaunan ay si Macario bilang tagabantay ng sukat at tagabag-ayo kahit hindi na kaya ng tuhod nitong magbuhat. Minsan, tumutulong din si Manang Delfa sa paghahanap ng kliyente sa palengke. May kapitbahay akong may sirang kisang sabi niya isang umaga habang naglalagay ng lugaw sa mangkok. Pero huwag niyong masyadong singilin, may anak na PWD. Manang, natawang sabi ni Ramil, baka malugi kami sa lahat ng rinerekomenda mo. Mas mabuting malugi ng kaunti kaysa yumaman sa panluloko, sagot ni Manang Delfa. Totoo nga, muntik silang malugi sa unang buwan. May supplier na nagbigay ng peke at marupok na plywood. May kliyenteng hindi nagbayad sa oras. May araw na kumain sila ng pandesal at kape lang dahil naubos ang budget sa materyales. Ngunit unti-unti, kumalat ang pangalan nila sa mga ordinaryong tao dahil maayos silang gumawa at hindi nananamantala. Isang araw, habang nag-aayos sila ng bubong ng maliit na daycare center, dumating si Mireya. Hindi siya naka-bodyguard, hindi marangya, at may dalang ilang bottled water at tinapay. Para sa inyo. Ma'am, nakakahiya naman, sabi ni Estong. Mireya na lang, sagot niya. At hindi ito limos. Alam kong hindi kayo humihinto kahit tanghali na. Napatingin si Brando sa kanya. May sandaling katahimikan sa pagitan nila, ngunit hindi iyon awkward. Sa mga nakaraang linggo, madalas silang magkita para sa usapin ng kaso, ngunit sa bawat pagkikita, may nabubuo ring tahimik na respeto. Hindi pa iyon pag-ibig na lantaran. Mas malalim muna sa pasasalamat, mas maingat, parang dalawang taong parehong sugatan na natutong lumakad nang hindi minamadali ang paggaling. Ngunit habang umaayos ang buhay ni Brando, gumagalaw din ang mga kaaway nila. Isang gabi, nakatanggap si Nilo ng kakaibang tawag sa probinsya. Isang lalaking hindi nagpakilala ang sinabing kung ayaw nilang masunog ang bahay nila, dapat patigilan ni Brando ang pagsasalita tungkol sa Veldora Heights. Kinabukasan, nanginginig ang boses ni Nilo nang tinawagan niya ang kuya. Kuya, may nagbabanta sa amin. Nanlamig si Brando. Anong sinabi? Ikinuwento ni Nilo ang lahat. Narinig niya sa background ang ubo ng kanilang ina. Pupunta ako riyan. Hindi kuya, may klase ka. May ginagawa kang mahalaga. Nilo, pamilya ko kayo. At pamilya mo rin yung mga taong pwedeng mapahamak kapag tumahimik ka. Hindi nakaimik si Brando. Minsan nakakalimutan niyang lumalaki na rin ang kapatid niya. Hindi na ito batang kailangang protektahan sa lahat ng oras. May sariling tapang na rin ito, bunga ng mga sakripisyong nakita mula sa kuya. Gayunpaman, kinabukasan ay pinipunta ni Don Celestino ang isang legal aid at security consultant sa San Isidro upang kausapin sina Aling Corazon at Nilo. Ayaw sana ni Brando dahil nahihiya siya. Ngunit mariing sinabi ni Don Celestino nung magkita sila sa opisina ng Aranja Foundation. Hindi ito pabor Brando, panananggutan ito. Kapag ang isang tao ay tumindig sa katotohanan, hindi dapat siyang iwang mag-isa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Brando ang ibang mukha ni Don Celestino. Hindi lang ito bilyonaryo. Isa rin itong lolo na matagal nawalan ng apo. Isang ama na nabigong protektahan ang anak at isang matandang sinusubukang itama ang mga pagkakulang bago mahuli ang lahat. Dumating ang araw ng public hearing sa City Engineering Office. Puno ang silid. Naroon ang ilang media, mga opisyal ng lungsod, kinatawan ng Labor Department at mga manggagawang tahimik na nakaupo sa likuran. Naroon din si Engineer Patricio Navas. Nakaayos ang buhok, malinis ang barong at pilit na kalmado ang mukha. Sa tabi niya si Gomer Lintag, hindi mapakali ang kamay. Nang pumasok si Brando kasama sina Olan at Mireya, halos lahat ay napatingin. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit. Simple lang ang polo niya, ngunit tuwid ang tindig. Sa likuran niya, naroon sina Totoy, Ramil, Estong, Macario, Manang Delfa at Nurse Halina. Sinimulan ng hearing officer ang pagtatanong. Una, nagsalita si Patricio.
Ang akusasyon laban sa akin ay gawa-gawa lamang ng isang dating trabahador na tinanggal dahil sa abandonment of duty at posibleng pagnanakaw ng materyales. Malamig niyang pahayag. Wala siyang technical expertise para questionin ang proyekto. May ilang bulong sa silib, ngulit hindi gumalaw si Brando. Hinintay niya ang pagkakataon. Nang siya na ang tinawag, dahan-dahan siyang tumayo. Hawak niya ang folder ng mga litrato at tala. Ako po si Brando Malvar, simula niya. Hindi po ako engineer, totoo po iyon, pero ilang taon na po akong nasa construction. Alam ko po ang itsura ng bakal na tama ang kapal at alam ko rin po kapag hindi tugma ang simento sa nakalagay sa plano. Inilabas ni Olan ang enlarged photos. Ipinakita ang marka ng bakal, ang resibo at ang delivery logs na hindi tugma sa inventory report ni Gomer. Hindi ko po ito ginawa para gumante. Kung gusto ko pong gumante, baka matagal ko nang sinira ang mga taong nanakit sa akin. Pero ang gusali po, hindi laruan. Kapag may mali sa loob niyan, hindi lang pader ang babagsak. Buhay ng tao ang kapalit. Napayuko ang ilang manggagawa sa likod. Si Totoy ang unang tumayo. Totoo po ang sinasabi ni Brando. Nanginginig ang boses. Ilang beses po kaming pinagamit ng materyales na hindi tugma. Kapag nagtatanong kami, pinapagalitan kami. Sumunod si Ramil. May ghost workers din po sa payroll. Pangalan ng mga taong hindi namin nakikita pero may sahod sa listahan. Si Macario, kahit hirap tumayo, ay nagsalita rin. Matanda na ako sa trabahong ito. Alam ko ang delikado at alam kong may tinakpan sila. Namula ang mukha ni Patricio. Kasinungalingan yan. Pinagkaisahan ako ng mga yan. Doon tumayo si Mireya. Tahimik ang kanyang pagkatayo, ngunit ramdam sa buong silid ang bigat ng kanyang presensya. Ako si Mireya Sandoval Arandia. Sabi niya, ako ang babaeng natagpuan ni Brando Malvar na walang malay malapit sa construction site. Bago iyon mangyari, sinusundan na ako ng 2 lalaki. Hawak ko noon ang mga dokumentong may kaugnayan sa anomalya sa ilang proyekto, kabilang ang Veldora Heights. Napatingin sa kanya ang mga tao. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw, ngunit bawat salita niya ay malinaw. Muntik akong mamatay dahil may gustong patahimikin ako. At kung hindi ako natagpuan ni Brando, baka wala ako rito ngayon para sabihin ito. Ipinakita ni Olan ang kopya ng ilang dokumentong nakuha mula sa backup files ni Mireya. May pangalan ng subcontractors, may koneksyon sa procurement at may pirma ni Gomer bilang receiver at may approval code na konektado sa opisina ni Patricio. Hindi na makatingin ng diretso si Gomer. Pawis na pawis siya. Gomer, sabi ng malamig na hearing officer, may nais ka bang linawin? Nanginginig ang labi ni Gomer. Tumingin siya kay Patricio, ngunit binigyan lang ito ng talim na tingin. Wala po, sabi niya, pero halatang hindi yun totoo. Nagpatuloy ang hearing ng ilang oras. Sa dulo, pansamantalang sinuspende ang lisensya ni Patricio habang sinusulain sa mas malalim na imbestigasyon. Si Gomer ay kinasuhan dahil sa peking dokumento at falsified inventory reports. Nag-utos din ng City Engineering Office ng full structural audit sa Veldora Heights. Paglabas nila sa silid, sinalubong si Brando ng mga manggagawang matagal na nahimik. May humawak sa kanyang balikat, may nagpasalamat, may lumuha. Sa unang pagkakataon, sabi ng isang trabahador na si Dario Punsalan, dapat noon pa kaming sumalita. Umiling si Brando, alam kong natakot kayo, natakot din ako. Sa di kalayuan, nakita ni Brando si Patricio na isinakay sa isang sasakyan ng kanyang abogado. Bago ito pumasok, nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang dating yabang sa mukha ni Patricio, ngunit naroon pa rin ang galit. Hindi pa tapos to, Malvar. Bulong nito sapat para marinig ni Brando. Hindi sumagot si Brando. Alam niyang hindi nga tapos.
Kinagabihan, nagtipon sila sa maliit na lugawan ni Manang Delfa. Walang engranding selebrasyon. Lugaw, tokwa, tinapay at soft drinks lang. Pero para sa kanila ay parang piyesta iyon. Sa unang pagkakataon, Sabi ni Estong habang nakataas ang baso ng soft drinks. May supervisor na natakot sa trabahador. Nagtawanan sila, ngunit may halong luha ang saya. Dumating si Olan na may dalang seryosong balita. Lumapit siya kina Brando, Mireya at Don Celestino na naroon din kahit tahimik lang sa gilid. Nakahalis si Severino, sabi ni Olan. May gumamit ng private flight papuntang ibang bansa kagabi. Ibang pangalang ginamit pero malakas ang posibilidad na siya iyon. Natahimik ang lahat. Pumikit si Don Celestino, halatang pinipigilan ng galit. Hanggat may hininga ako, sabi niya, hindi matatapas ito nang siya ang nananalulo. Napatingin si Mireya kay Brando. May pagod sa kanyang mukha, ngunit may tapang na rin. At hindi na ako magtatago, sabi niya. Si Brando naman ay tumingin sa mga kasama niyang manggagawa, sa maliit na repair team na nabuo mula sa pagkawasak ng kanyang dating trabaho at sa mga taong ngayon ay handa nang magsalita. Hindi na siya ang dating Brando na basta yumuyuko kapag sinisigawan. Hindi na siya ang construction worker na naniniwalang wala siyang boses dahil wala siyang titulo. Marami pa siyang kailangang matutunan. Marami pa siyang kailangang pagdaanan. Pero sa gabing iyon, habang hawak niya ang luma niyang helmet na dati simbolo ng pagod at pang-aapi, naisip niyang maaari pa lang itong maging simbolo ng panibagong simula. Sa labas ng lugawan, tahimik na umuulan. Ngunit sa loob, sa gitna ng mga sugatang ngunit hindi sumusuko, unti-unting sumisibol ang pag-asang minsan ng akala ni Brando ay para lamang sa mayayaman. Lumipas ang 3 taon mula nung gabing unang nabalot ng ulan ang maliit na lugawan ni Manang Delfa habang tahimik na nagdidiwang ang mga manggagawang minsang takot magsalita. Maraming nagbago mula noon, ngunit hindi nawala sa alaala ni Brando ang amoy ng basang semento, ang bigat ng lumang helmet sa kanyang kamay, at ang pakiramdam ng pagiging isang taong tinanggal sa trabaho dahil pinili niyang iligtas ang buhay ng isang estranghera. Ngayon, ibang Brando na ang nakatayo sa gitna ng malawak na construction site sa Tanza, Cavite. Hindi nakupas ang safety vest niya, ngunit hindi rin marangya. Maayos, malinis, at may nakasulat na pangalan sa dibdib. Brando Malvar, Site Operations Manager. Hawak niya ang clipboard habang isa-isang iniinspeksyon ng alignment ng mga poste. Sa paligid niya, abala ang mga manggagawa, ngunit kakaiba ang takbo ng trabahong ito. Walang sigawan, walang pagmumura, walang supervisor na nagpapahiya ng trabahador sa harap ng lahat. Kuya Brando, tawag ng isang batang mason na si Jetro. Tama po ba ang sukat dito? Lumapit si Brando at tinignan ang marka sa hollow block wall. Kinuha niya ang metro at sinukat. Medyo kakapusin ng kalahating pulgada. Ayusin natin habang maaga pa. Mas madaling magtama ngayon kesa magsisi kapag nakatayo na ang buong pader. Opo sir. Napatingin siya kanya at bahagyang numiti. Huwag mo akong tawaging sir kung naiilang ka. Kuya Brando, sapat na. Natawa si Jetro. Opo, Kuya Brando. Sa di kalayuan, nakatayo si Totoy Lando. Ngayon ay lead foreman na nung proyekto. Mas maayos na ang buhay nito. Hindi na ito nangungupahan sa dormitorying siksikan. Nakalipat na sa maliit na bahay kasama ang asawa at 2 anak. Si Ramil naman ay naging safety officer matapos pag-aralin sa parehong technical program na pinagdaanan ni Brando. Si Estong naman ang namamahala sa inventory, maingat, malinaw, at hindi na natatakot magsabing may kulang o mali. Si Macario, dahil hindi na kaya ng tuhod ang mabibigat na trabaho, ay ginawa nilang tagapayo sa site.
Araw-araw nakaupo ito sa maliit na opisina, nagkakape at pinaaalalahanan ang mga bata kung paano sukatin ng tama ang kahoy, paano alagaan ng katawan, at paano huwag magpaloko sa mga taong gustong pagsamantalahin ang kahirapan. "Brando," tawag ni Macario nang makita siyang dumaan. "May meeting ka kay Ma'am Mireya mamayang 10:00. Tumanggo si Brando. "Alam ko, Mang Maka. Mag-ayos ka ng buhok. Hindi lang proyekto ang ini-inspeksyon noon sa'yo." Nailing si Brando habang tumatawa ang ilang manggagawa. Hindi pa rin sanay si Brando sa biro tungkol kay Mireya. Sa loob ng 3 taon, naging malapit sila sa isa't isa, ngunit hindi minadali ang lahat. Pareho silang dumaan sa matinding sugat. Si Mireya mula sa paniniwalang tinakwil siya ng pamilya, natutong humarap sa apelidong matagal niyang tinaksan. Si Brando naman ay mula sa pagiging trabahador na walang boses, natutong tumindig ng hindi kinakailangang maging mayabang. Ang proyektong pinamahalaan ngayon ni Brando ay hindi karaniwang gusali. Tinawag itong Arandia Malvar Workers Village, isang pabahay para sa ordinaryong manggagawa, construction workers, street vendors, nurses, janitors, drivers, single parents, at mga pamilyang matagal nang nangungupahan sa masisiksik at delikadong lugar. Hindi ito marangyang kondo may swimming pool at mamahaling lobby. Simple ito, ngunit sigurado, maaliwalas, matibay ang pundasyon, at abot kamay ang hulog. Ito ang pangarap na nagsimula sa maliit na tanong ni Brando noon. Kung ang mga manggagawa ang nagtatayo ng bahay ng iba, bakit sila mismo walang maayos na matirhan? Sa opisina ng site, naghihintay si Mireya Sandoval Arandia. Hindi na siya ang dalagang may sugat sa noo at takot sa sariling aniw. Nakasuot ng simpleng cream blouse, may hawak na folder at may kumpiyansa sa tindig. Siya na ngayon ang namumuno sa Arandia Foundation at mas pinili niyang ituon ang pondo sa pabahay, edukasyon ng manggagawa at legal aid para sa mga naaaki. Pagpasok ni Brando, numiti si Mireya. "Late ka ng 2 minuto." Sabi niya, "Tinitingnan ko lang ang North Wing. Palusot ng lahat ng construction manager." "Pero totoo." "Alam ko," sagot ni Mireya, "kaya nga kita pinili." Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. May mga bagay na hindi na kailangang sabihin ng malakas. Sa kanilang dalawa, ang pagmamahal ay hindi nagsimula sa bulaklak o matatamis na pangako. Nagsimula ito sa ospital, sa takot, sa tiwala, sa pagbangon at sa maraming gabing pinili nilang gawin ng tama kahit mahirap. Ipinakita ni Mireya ang folder. Approved na ang final schedule. Sa loob ng 3 buwan, pwede nang lumipat ang unang batch ng pamilya. Napangiti si Brando, ngunit kasabay nito ay may kaba. Sana maging maayos lahat. "Magiging maayos," sabi ni Mireya, "dahil hindi ka katulad ng mga taong minadali ang gusali para kumita." Napatingin si Brando sa labas ng bintana. Sa malayo, nakita niya ang mga manggagawang tumatawa habang kumakain ng tanghalian sa maayos na pahingahan. May lilim, may malinis na tubig, may first aid station. Mga simpleng bagay na dati ay nagkakait sa kanila. Minsan hindi pa rin ako makapaniwala. Mahinang sabi niya, "Dati ako yung pinapalaya sa site. Ngayon ako na ang nagbabantay na walang mapalaya sa dignidad nila." Lumambot ang mukha ni Mireya. "Kaya ka narito, Brando." Ngunit sa parehong araw na iyon, dumating ang balitang matagal na nilang hinihintay at kinakatakutan. Bumalik si Severino Arandia. 3 taon itong nagtago sa ibang bansa matapos makalusot sa unang investigasyon. Gumamit siya ng ibang pangalan, nagpalipat-lipat ng tirahan at nagkubli sa likod ng mga investor na konektado sa kanya. Ngunit hindi siya bumalik para humingi ng tawad. Bumalik siya para bawiin ang natitirang impluensya. Unang senyales ang pag-atras ng 2 supplier ng Workers Village. Sumunod may kumalat na balitang delikado raw ang lupa kung saan itinatayo ang pabahay. Pagkatapos, may ilang opisyal na biglang humiling ng panibagong permit review kahit kumpleto na ang dokumento. Isang gabi, nagtipon sina Brando, Mireya, Attorney Olan, Don Celestino,
Totoy at Ramil sa conference room ng Arandia Foundation. Matanda na si Don Celestino, mas mabagal na maglakad, ngunit hindi pa rin nawawala ang bigat ng kanyang presensya. Si Severino ito, sabi ni Olan habang inilalapag ang mga dokumento. Gumagamit siya ng dummy investors para guluhin ang proyekto. May hawak din siyang peking report tungkol sa lupa. Napahawak sa tungkod si Don Celestino. Hindi pa rin siya tapos manira. Tahimik si Mireya, ngunit halatang pinipigilan ng galit. Akala niya siguro matatakot pa rin ako. Hindi ka na nag-iisa, Brando. Kinabukasan, ipinatawag ang emergency board meeting ng Arandia Group. Nandoon ang mga board members, legal team, ilang kinausap ng lungsod at si Severino Arandia mismo. Mas tumanda ang itsura nito, ngulit nandoon pa rin ang dating yabang. Nakaitim na suit siya, nakangiting parang walang kasalanan. Mireya, bati niya nang pumasok ang dalaga. Ang laki ng ipinagbago mo. Dati takot na takot kang tumingin sa akin. Tumigil si Mireya sa harap niya. Dati yon, Tito. Nakangisi si Severino. At ikaw siguro ang construction worker na ginawang santo ng pamilya. Ang galing, mula sa semento, diretso sa boardroom. Hindi kumibo si Brando. Tiningnan lang sa ni Severino ng kalmado. Nagsimula ang meeting sa formal na usapan tungkol sa Workers' Village. Inilahad ni Severino ang peking report. Sinasabing delikado raw ang proyekto at dapat itigil. May ilang board members na halatang nabahala. Ngunit bago pa lumaki ang tensyon, tumayo si Attorney Olan. Bago natin pag-usapan ng report na yan, sabi niya, mas mahalaga kaming ilalabas. Tumayo si Mireya. Hawak niya ang isang lumang envelope, ang dokumentong matagal niyang itinago, ang parehong dahilan kung bakit siya sinundan at iniwan sa eskinita 3 taon nang nakaraan. Nang gabing muntik akong mamatay, hindi aksidente ang nangyari. May nag-utos na kunin sa akin ang mga dokumentong ito. Tahimik ang buong silid. Isa-isang inilabas ni Ola ng ebidensya. Bank transfers sa mga dummy contractors, approval codes na konektado kay Severino, audio recording mula sa dating tauhan nito, at higit sa lahat, ang sworn statement ni Gomer Lintag. Bumukas ang pinto at pumasok si Gomer kasama ang 2 abogado. Malayo na siya sa dating mayabang na foreman. Payat siya, pagod, at may bigat ng pagsisisi sa mukha. Matapos makulong at makipagtulungan sa investigasyon, pumayag siyang magsalita kapalit ng proteksyon sa kanyang pamilya. Si Severino ang nag-utos. Nanginginig siya. Kami ni Engineer Patricio ang nagpatakbo ng pagpapalit ng materyales. At nang nalaman ni Ma'am Mireya ang tungkol doon, pinabantayan siya. Hindi ko alam na masasaktan siya ng ganun, pero alam kong may masamang mangyayari. Nanahimik ako dahil sa pera at takot. Namula si Severino sa galit. Sinungaling, binayaran ka nila. Umiling si Gomer habang umiiyak. Kung pera lang, noon pa ako nanahimik. Pero gabi-gabi kong dala ang konsensya ko. May mga taong muntik mamatay dahil sa amin. Tumayo si Don Celestino. Mabagal, ngunit mabigat ang bawat galaw. Severino, sabi niya, binigyan kita ng pangalan, posisyon at tiwala. Ang kapalit, sinira mo ang pamilya natin at inilagay mo sa panganib ang buhay ng apo ko. Ginawa ko lang ang dapat para sa negosyo, sigaw ni Severino. Mahina ka na, Celestino. Masyado kang sentimental. Ang mundo ng negosyo, hindi para sa mga umiiyak sa trabahador. Doon tumayo si Brando. Hindi mahina ang taong marunong umalala sa trabahador. Mahinahon niyang sabi. Ang mahina, yung kailangang mantaya para magmukhang malakas. Saglit na natahimik si Severino. Bago pa siya makapagsalita muli, pumasok ang mga otoridad kasama ang kinatawan ng korte. May warrant para sa kanya kaugnay ng falsification, corruption, coercion at frustrated murder complaint na muling binuksan dahil sa bagong ebidensya. Habang inaaresto siya, nagpupumiglas si Severino. Mireya, pamilya mo ako! Tinitigan siya ni Mireya, luhanan, ngulit matatag. Ang pamilya, hindi tinatapon ng sariling dugo sa dilim. Iyon ang huling beses na nakita ni Mireya si Severino bilang taong kinatatakutan niya. Matapos iyon, naharap ito sa mahabang kaso. Si Patricio, na una nang natanggalan ng lisensya, ay tuluyang nakulong matapos mapatunayang
tumanggap ng bayad at nagsumite ng pekeng safety reports. Si Gomer naman, bagamat hindi nakaligtas sa pananagutan, ay nabigyan ng mas magaan na parusa dahil sa pagtulong sa imbestigasyon at kalaunan ay nagtrabaho sa isang rehabilitation program para sa dating bilanggo. Lumipas ang 3 buwan, dumating ang araw ng pagbubukas ng unang gusali ng Workers' Village. Maliwanag ang umaga, may mga banderitas, simpleng entablado at hanay ng mga pamilyang hawak ang susi ng kanilang bagong tirahan. Naroon si Aling Corazon, mas malakas na matapos ang operasyon sa baga na nakaupo sa harap kasama si Nilo na ngayon ay graduating engineering student. Nang makita ni Brando ang kanyang ina, napuno ng luha ang mga mata niya. "Anak," sabi ni Aling Corazon nang lumapit siya ni Brando, "nakapagtayo ka na ng bahay para sa maraming pamilya." Lumuhod si Brando sa harap niya at hinawakan ng kamay nito. "Para sa iyo ang simula nito, Nay." Sa entablado, nagsalita si Don Celestino. Nanginginig na ang boses niya, ngunit malinaw pa rin. May mga taong ipinanganak na mayaman, ngunit mahirap sa puso. May mga taong ipinanganak na mahirap, ngunit mayaman sa dangal. Ang lalaking nasa harap ninyo, si Brando Malvar, ay nagligtas sa aking apo, ngunit higit doon, ipinaalala niya sa amin na ang tunay na pundasyon ng anumang gusali ay hindi semento o bakal. Ito ay katapatan. Nagpalakpakan ng mga tao. Pagkatapos ng programa, sa maliit na chapel sa loob ng komunidad, ginanap ang kasal ni Brando at Mireya. Walang labis na karangyaan. Puti ang simpleng damit ni Mireya. Si Brando naman ay nakasuot ng barong na regalo ni Don Celestino. Naroon sina Totoy, Ramil, Estong, Macario, Manang Delfa, Nurse Halina, Attorney Olan, Aling Corazon, Nilo at ang mga pamilyang natulungan nila. Habang naglalakad si Mireya papalapit sa altar, naalala ni Brando ang unang beses niya itong nakita sa kalsada, tahimik, nag-iisa at sinusundan ng panganib. Ngayon, hindi na siya nag-iisa at si Brando na dating takot mawalan ng trabaho ay natutong ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa posisyon, sahod o titulo. Pagkatapos ng kasal, umupo si Brando sa harap ng bagong pabahay habang hawak niya ang luma ng helmet. Lumapit ang ilang batang nakatira na sa Workers' Village. "Kuya Brando," tanong ng isang bata, "totoo po bang construction worker kayo dati?" Ngumiti siya. "Hanggang ngayon naman. Pero manager ka na po." "Totoo, pero manggagawa pa rin ako. Iba lang ang hawak kong gamit." "Ano po ang sikreto para umangat?" Tumingin si Brando sa gusaling nakatayo sa harap nila, sa mga ilaw na unti-unting bumubukas sa bawat tahanan at sa mga pamilyang may bagong simula. "Hindi kailangang mayaman ng tao para gumawa ng malaking pagbabago," sabi niya. "Minsan, kailangan lang niyang piliin ng tama kahit siya ang unang masasaktan." Sa di kalayuan, lumapit si Mireya at hinawakan ang kanyang kamay. Magkatabi nilang pinanood ang unang gabi ng Workers' Village. Mga batang tumatakbo, mga inang nag-aayos ng hapag, mga amang umuuwi mula trabaho, at mga ilaw ng bahay na isa-isang nagbibigay buhay sa dating bakanting lupa. At sa wakas, ang dating construction worker na tinanggal dahil sa kabutihan ay hindi lang nabangon. Naging dahilan siya para maraming tao ang magkaroon ng tahanan, dangal, at pag-asa na hindi na kailangang ipagkait sa mga hihirap.